Performance task number 1, documentary video script. From Baybayin to Filipino, the evolution of our alphabet. Introduction. Ang wika ay buhay. Ito'y nagbabago kasabay ng kasaysayan ng bayan. Sa video na ito, susundan natin ang paglalakbay ng alpabetong Pilipino mula sa sinaunang baybayin sa impluwensyang Espanyol hanggang sa modernong alpabetong may 28 na letra. Ito ang kwento ng ating pagkakailanlan sa anyo ng mga titik. Baybayin, pre-colonial period. Bago pa dumating ang mga mananakop, may sarili ng sistema ng pagsulat ang mga Pilipino, ang baybayin. Isa itong abugida na may 14 na katinig at 3 patinig. Ang bawat katinig ay may kasamang tunog na A at binabago lamang sa tulong ng kudlit upang maging E, I, O, U. Ang baybayin ay patunay ng mataas na antas ng kultura at komunikasyon ng mga sinaunang Pilipino. Gayunpaman, wala itong simbolo para sa mga katinig na nagtatapos sa tunog, kaya limitado ang representasyon ng ilang salita. Abecedario, Spanish period. Sa pagdating ng mga Espanyol noong ika-16 na siglo, ipinakilala ang abecedario, alpabetong Latin na may humigit kumulang 19 hanggang 32 letra. Ginamit ito sa relihiyon, edukasyon at pamahalaan. Dito nagsimulang maisulat ang mga katutubong wika gamit ang letrang Latin. Ngunit ayon sa tunog ng wikang Espanyol, nagdulot ito ng kalituhan sa baybay at pagbigkas ng mga salitang Pilipino. Abacada, 20 letters. Noong 1940, iminungkahi ni Lofa K. Santos ang abacada, isang alpabetong may 20 letra na nakabatay sa ponemikong tunog ng wikang Pilipino. Layunin nitong gawing mga sistematiko at makabansa ang pagbabaybay. Bawat letra ay tumutugma sa isang tunog, kaya naging mas madali ang pagbasa at pagsulat. Gayunpaman, nahirapan itong isama ang mga tunog mula sa mga salitang hiram. Modern Filipino alphabet, 28 letters. Noong 1987, ipinakilala ang modernong alpabetong Pilipino na may 28 letra. Dinagdag ang C, F, J, N, Q, B, X at Z upang matanggap ang mga salitang hiram at makasabay sa globalisasyon. Pinapakita nito ang kakayahan ng wikang Pilipino na umangkop at lumago nang hindi nawawala ang sariling identidad. Critical reflection, the future of the alphabet. Sa panahon ng teknolohiya at global na komunikasyon, patuloy ang pagbabago ng wika. Maaaring bumalik ang interes sa baybayin bilang simbolo ng kultura habang umuusbong ang bagong anyo ng pagsulat sa digital na mundo. Ang tanong, ano ang magiging hitsura ng alpabeto sa hinaharap? Marahil ito'y mas inklusibo, mas teknolohikal, ngunit patuloy magdadala ng ating kasaysayan at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Konklusyon. Mula baybayin hanggang sa modernong alpabeto, ang bawat titik ay may kwento. Habang nagbabago ang panahon, ang wika ay nananatiling puso ng ating pagka-Pilipino.